Breaking news muna guys, mahigit 2 million na po ang ating subscribers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Guys, narito tayo ngayon sa bagong tirahan ni Catherine Luna sa Rodriguez Rizal. At yan sa aking background, ang kanyang tindahan at ang kanyang bahay. Patuloy na sumasakses sa buhay itong si Catherine. Mamaya, alamin pa ho natin ang iba pa mga himala sa buhay ni Catherine Luna. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babau's channel. Guys, eto na nga, puntahan na natin si Miss Pia Katakutan. Hello! Kamusta? Kamusta? Bago na bahay Mag-hello ka sa mga mga viewers natin. Hello sa lahat-lahat. Hello po sa inyo. Oo. Kamusta yung pagiging Pia Katakutan? Ayun. Ha? Nakakatakot ka pag pinapanood namin, nakakainis. Nakakainis. Na nakakatakot, na hindi mo alam kung ano na naglalaro sa utak niya So, kamusta naman ang pag shoot mo, pagta-taping mo? Okay naman, sir. Kasi bukod sa mababait yung mga co-actors ko, ano rin sila yung mga directors namin, talagang inaalalayan din ako. Oo. Yan. So, masaya ka ngayon? Sobra. May trabaho? Sobrang saya. Thank you, Lord. Oo. Thank you, Lord God. Kamusta tindahan mo? Kasi, Oo. maalikabok. Mahalikabok. Pero okay naman ang benta. Dalawa na yung meron kami meriendahan, Oo, tapos oo. benta, medyo mahina kasi maraming Ang daming tindahan. tindahan. No? Oo. Pero at least, parang libangan na lang tong tindahan. Kasi ang importante, may regular na trabaho si Catherine. Yes po. O Tsaka sino- dito rin namin nakukuha yung namin, yung kunyari, yung mga pang-araw-araw na pangangailangan lang na shampoo, sabon, kape, di ba? Tapos nakaka-less din kasi sa gastos. Doon yun na rin kinakuha sa mga paninda nyo. Tapos, inililis na lang yun, tapos yung babayaran ko, pagkasahod, babayaran, tapos bibili naman namin ng paninda, ganun lang nangyayari. Ayun. Yung dati mong tirahan, malapit lang dito, no? Oo. Ito na. O nga pala, no? Ito, no? Halika, puntahan natin. Nung una natin siya na-interview, guys, dito. Ito. Iba na nakatira ngayon. Iba na. Meron nakatira. Ito yung dati namin Oo. na tinitirhan. Tapos dito tayo nag-interview noon. Yan, sa lote na yan. Yan yung unang-unang interview mo. Diyan nangyari yun. Diyan. So, lumipat na siya doon sa kabilang bahay. Dito nagsimula lahat. Dito sa bahay nagsimula na to. lahat. Ito yata yung nagbigay sa'yo ng parang in a way swerte, no? Swerte, yes. Tapos Diba? tuloy-tuloy din yung swerte. Dito na, paglipat Dito na tayo namin. lumipat sa O, pwede ba tayo pumasok sa loob? Yes, Silipin papasok natin. kayo. Halika, Pasok. silipin natin loob. Pasok So, kayo. Ito ang garahe. So, pasensya na. Medyo At malaki na, no? pinapagawa pa Mas namin malaki. dapat. Pero papatanggal ko rin to. So, ito ang lutuan, dirty kitchen nyo? Dirty kitchen. So, ginagawa pa Okay. Kasi nga plano ko rin dito, Sir Julius, dapat papagawan ko ng yung mga pares, mga short Kakainan. order. Tapos yun lang, kaya nagpapagawa sana ako dyan. Oo. Bakit Yun nga. hindi? Dumating, papalipat ko na lang siya kasi nga, may paglalaanan So, ibig ako mo ng- sabihin, bago dumating yung sigabo sa buhay mo, yun ang plano mo? Yun na po, opo. Pag ninegosyo ka? Yes. Sino Ito to? na ang aking baby. Yeah. Tawagin na sila ate. Hello! Hello ka muna, mag-bless ka. Mag-bless Anong name ka. mo? Anong name mo? Athena. Oh, Ito ang ganda-ganda aking naman ni baby girl. Athena. Maliit lang pala yung tindahan, no? Kala ko naman punong-puno yung mga paninda mo, Hindi, actually, puno talaga yan nun. Oh. Sinarado ko na yan Kaya pa talaga, nakakahiya. Hindi, okay yan. Tapos, Ay, kuya! yun, meriendahan na lang. Kumusta? Chan. Ito yung mga napapanood nyo ho sa sa Facebook ni Catherine. Yung mga comedy skit nila. Tinry ko lang ulit na, tinry ko lang ulit na buhayin kasi nga, nakita ko nga yung difference nung wala sa meron. Tapos, dire-diretso na ako nagtrabaho. Hindi ko na siya natutukan. Hindi na. Tapos wala nang pumapasok na kita. Tapos naubos yung paninda. Kayo na rin ang kumakain. Tapos ito na nangyari. Sabi ko, tigil muna natin. Sabi ko, stop muna natin. Total, hindi man natutukan. Tapos dinadaga na yung ibang paninda kasi nai-stock.
Dahil marami kasing tindahan sa paligid. Oo nga, dami nga, napansin ko kaliwat kanan So kaya ganun na lang ginawa ko. Hindi ako masyadong nag-ano ng paninda. Kung anong maubusan, at kung anong wala, yun yung binibili ko lang. Pero yung, kasi sayang. May mga nasira ako, may mga na-expired na mga paninda. Kaya yun. Wala kang ref dito? Meron po. Meron. Meron Okay. kami. Sige, pasok tayo sa loob. Pasok tayo. Okay lang ba yung pasok to? Pasok tayo. Teka lang, bubuksan ko lang ako. Sige. Ayan. Kaso nagawa kami ng kwarto rito kasi nga maraming mga anak ko, di ba? Oo. So, andito si Ate Princess. May natutulog ba rito? Ate Princess! Andito Sir Julius. Si Princess, Yes. andito. Andito Okay na ka Sir lang dyan. Baka Julius. nakakastorbo kami sa iyo, ha? Puyat kasi. Oo, puyat, Tapos, puyat. Oo. ayun, eto na. Yun, Eto na. Nakapag-ano kami ng bagong TV kasi nga nasira yung TV namin. O, dapat may TV. Para napapanood ka dyan sa TV na yan. Sarado muna natin to. Oo. Ayun, tapos sa taas, Mm-mm. yung kwarto, 2 kwarto sa taas. Kwarto namin ng mga bata. Tapos andyan nga yun yung kapatid ko na galing ko ron, yung isang kapatid ko. Hello? Ano nga pa pangalan nito? Si Axel. Si Axel. Oh. Uy, natakot. Oo. Hala. Nalipungatan yata. Kikis. Kamusta ka na? Ha? Hello ka, hello. Laki ng pinayat dito, oh. Halika dito tayo. Ang laki ng pinayat ni Nicole, oh. Anong racket mo ngayon? Ano pinagkakaabalahan mo? Sige ko lang. Tutpuyat to eh. Oh. Ate Princess. Wala ka pang ano? Gising mo siya, Ate bumalik Princess. sa Guluhin mo, showbiz? guluhin mo. Wala po. Ha? Huwag ka masyadong Hindi ka na rin maingay. nag-ano, behind the camera, di ba? Dati pinagtrabaho ka ni Coco. Sis, Sa ano, Batang Quiapo. Di ba? Opo. Ngayon, bumangon ka dyan. Ayaw mo na muna? O ayoko na po. anong gusto mo? Wala po muna. Dito muna sa bahay po. Anong role mo dun sa mga ano, sa mga content ni mami mo? Wala Electric. po. Minsan taga-video. Ikaw taga-video. Okay. Mas gusto ko po kasi taga-video. Oo. Taga-edit ka rin? Taga-edit ka rin? Ay, hindi. Hindi po ako marunong. Ah. Siya lang. Yung mga video lumalabas sa mga content nyo, kaninong concept yun? Yung mga comedy. Akin. Ang galing mo, ah. Galing mo, ah. Hindi ko alam. Basta lumalabas lang sa akin. Tapos Nakakatuwa yung mga content. Oo. na-appreciate ng mga tao, di ba? Oo, kasi ang bilis eh. Yung parang, alam mo yun, yung maikli lang yung content, pero yung punchline, kumbaga na ipapasok mo na maganda eh. So meron talaga siyang comic timing eh. Ganun talaga. Ganun po ba? Thank you. Oo, maganda. Ilan na bang ano mo ngayon? Ilan ang followers mo? 290k na. Wow, see? Ibig sabihin, maganda content. Kaya tumataas yung following. Nag-start ako kasi ma-monetize. Ah. 32k followers lang ako noon. Nung na-interview niya ako nung una-unang unplug ayun. Tapos, nung na-monetize ako, doon na ako naggumawa ng una muna kami nila Kuya Christian. Doon ako nag-iisip na, sayang naman, di ba? Sayang yung yung kita. So, bakit hindi ko karirin? Doon nga. Tapos yun, ngayon, mula January, yun na, dumagdag na. Hanggang ngayong July, 290k followers. Wow! Road to 1 million na to guys, ha? Kaya bang 500 din? Hindi, nakaabot tayo dyan. Yun na lang. 1 million agad tayo. Huwag na tayo dumaan sa 500. Ano yung mga, more or less, mga magkano kinikita mo ron sa Facebook? Aman, malaki ba? Okay naman? Nung simula, mababa nung simula talaga. Ngayon, Okay nun. Yeah. Kahit na paano. tataas pa yan. Kasi Yes masipag po. sila ng content nila eh. Guys, kasama natin, nagbabalik! Miss Catherine Luna. Catherine, thank you. welcome back to Julius Mama Unplugged. Thank you, Of Papi. course, welcome back, Ano na Nicole. ako? Tina. Unplugged babies na ako. Kaya nga, dito ka pinanganak yung second life mo. Opo, dito ako pinanganak. Dito ka pinanganak. Dito lahat nangyari sa buhay ko. Dito nagsimula. Oh, wow. Ang dami na nangyari sa buhay mo. Yes po. No? Grabe, no? Sobra, God is pero- good talaga, no? Nagamit tayong instrumento Yes. para mabago ang buhay mo. Yes. Kamusta ka na ngayon? Sobrang okay. Masayang masaya. Masaya sa buhay. Kasama ng mga anak ko. Aha. At syempre, hindi ka na nahihirapan pagdating sa finances. Hindi na po. Talagang, kumbaga, unti-unti, naibibigay ko na yung mga request ng anak ko, yung mga pangangailangan nila, nakakapag-provide na rin ako si Ate Nicole, nagpahinga na rin sa
sa Karakitan. Isa ano na lang siya, tatrabaho na lang siya pagka gusto niyang may bilhin siya para naman sa sarili niya. Pero lahat 'yon napoprovide ko na ng solo. Galing. So, full-time yaya ka na ngayon. Okay. Full-time yaya na si Nicole ng kanya mga kapatid. Ilan ba anak mo? 8. 8 lang. 8 lang. 8 lang, ha? Grabe. Kasi Ano mga pangalan ng mga anak mo? Okay, simulan natin. Ate Nicole, Nicole, Princess, Itchan, Kuya Itchan, Ate Tanya, Nazarin, Justin, Nazarin. Iba yung pagkakasunod na naman. Wag mo i-coach, wag mo i-coach. At Tina and Axel. Oh, walo sila. 8. And Okay. sa mga magtatanong kung may madadagdagan pa, antayin nyo pa babalitaan ko kayo after 3 years kasi naka-implant na po ako 1 year na to. Ano yan? Eto, implant nun. Contraceptive. Para, Paano ka mabubuntis? Wala ka namang boyfriend. syempre, Oo. para safe na rin. Pero wala ka nang balak na, na magka-boyfriend Hindi ulit. naman ako nagko-close, hindi ko naman masasabi. Talaga? Hindi ko naman masasabi kung ano yung sa future, 'di ba? Basta ang alam ko lang, kung sakali man na ganun, alam ko responsabling tao, wala akong magiging problema, mahal kami, mamahalin yung mga anak ko. Higit sa lahat, may pananalig sa Panginoon, may takot sa Panginoon kasi yun yung pinaka-importante. Papakita ko sa inyo, i-flex ko sa iyo ngayon ang aming bagong sasakyan. Wow! Oh my gosh, may sasakyan ka na. Yes, po ito. Oh, wow! Oh guys, sunugan pa to ha. Galing, no? Sunugan pa. Bale, pinagkulang ko lang yung down payment talaga. Oo. Bakit mo naisipang bumili ng sasakyan? Kailangan namin kailangan sa trabaho. Oo. And yun yung request ng mga bata. Para pag nag-outing-outing kayo, Kasi di ba? kami nakakapag-decide kung saan kami titira. Kung Oo. saan yung bibilan namin, ay kung saan yung magiging, kumbaga makakabili kami ng sariling amin na bahay. Hindi pa kami nakakapag-decide. So sabi ko, Wow. itong muna natin sa sasakyan. So happy for you, ah. Ano bang klase Yes. sasakyan ito? Tingnan nga natin. So Ayun. ito na. Mhm. Ayan na siya, Wow. Papo. Amoy bago. Amoy leather. At may plastic na Gara. hindi natanggal. Oo nga. Bagong-bago talaga. Ikaw nagmamaneho nito? Yes po, Okay. ako nagda-drive. Matagal ka na rin naman nagmamaneho na di ba? Ever Tagal since. na kasi nakarnap nga yung dati kong sasakyan. Di ba naikwento ko okay. nga. Kaya naman guys, patagilin niyo muna sa akin to ha. Oh. Ayun, oh. Wow. Gano'ng karami ba may sasakay dito? Madami-dami rin, no? Yes. Meron hanggang sa likod, oh. Opo. Bali, Wow, 8 pampamilya talaga. 6 seaters, 6 to 8 siguro. Oo. Pampamilya talaga to. Galing. Wow, so happy for you, Catherine. Grabe. Talagang, yung mga blessings sa buhay mo dumarating na. Ito na nga, guys. Yan, oh. Wow. Ang gara. Siyempre, oras na para mag-joyride naman tayo. Joyride na ka? Yes, ma'am. Joyride. Walang problema, Papo, basta ikaw. O, game na. Okay, O, let's tara go. na. Let's go. Papo, dito. Dito. Bakit? Ba't dito? tayo. Ha? Mahal yan mahal yung gas. Ganoon? Eto, wala Okay. Papo, down payment ko lang. Wala akong pera. Electric naman to, no? Dapat tayo magtipid. Okay, Halika na, okay. Papo. Sige, joyride Sakay tayo. na, Halika. sakay. Okay yan, Papo. Fresh air. Oo nga. Oo. Saan mo ginagamit to? Sa palengke lang. Ito ginagamit niya pag namamalengke. Oh, may tubig! Oo, saka. Naipon yung tubig. Yan. Ika na, Biggie. Biggie si Sedulus. Bilis din, ha? Opo, ang bilis-bilis din. Oo. Pero matagal na ito sa inyo? Yes po, matagal na. Oo. Bago pa yung unplug, na napundar na to ni Ate Nicole. Okay. Ito ang pundar ni Ate So Nicole. imagine guys, no? Bago siya nagkaroon ng kotse, ito muna ang ginagamit nila. Yes, ito po. Napaka-practical. Simbahan, Oo. palengke. Kasi malapit din sa area namin. Hindi na Oo. kami kailangan sa Saka matipid sa to, kuryente, no? Yes po.
Oo. Matipid po. Anyway, pag-usapan natin yung nakaraan. Di ba? Kaya nga, di ba, we're celebrating yung second life ni Catherine. There was a point in your life na parang napakadilim. And that was the time na na-meet ka namin, the first time. Describe to us, bakit ka pumayag na magpa-interview sa Julius Babaw Unplugged nung time na yun? Sabi ko nga sa inyo nun, Papu, talagang hindi ko alam kung bakit na lang bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob para magpa-interview. Kasi nga, kaya ayoko na magpa-interview noon kasi nga sobra akong nahihiya eh. 'Di ba? Hindi ko alam kung paanong nangyari na bigla na lang napagdesisyonan ko na biglang lumakas yung loob ka na sige tanggapin ko yung interview at magpa-interview ako. Yun, hindi ko talaga alam eh. Yun ang yun yung Pero ayaw mo na talaga? Ayaw mo na? Ayaw na namin. Ayaw na rin ni Nicole kasi kumbaga tahimik na rin yung buhay namin. Kahit paano nakakain naman kami 3 beses ang araw, ganun. Pero, siguro naisip ko kasi noon, pero nag-usap muna kasi kami na Ate Nicole, na ito nga na i-interviewin niya ako. Parang nagkaroon kasi ng delay eh. Yung interview, matagal yun. Di ba? Nagkaroon ng delay. Ngayon, kinausap ko sila and nag-usap kami and yun, sabi ko, siguro panahon na rin siguro para eto na yung time ko na rin siguro para makahingi ng tawad, para maikwento, ma-share naman yung side ko, maikwento yung side ko. Tapos, ma-explain ko yung side ko and yun nga, makahingi ako ng tawad kay Direk Coco and sa pamilya niya na talaga namang naapektuhan sa nangyari, sa maling nagawa ko noon. Without hoping or expecting na mabalik ka sa showbiz? Tsaka mapapatawad ako. Or wala kang expectation na patatawarin ka ni Coco? Wala. Basta gusto mo lang sabihin? Gusto ko lang humingi ng tawad. Gusto ko lang i-explain yung side ko. Gusto ko lang magpaliwanag and gusto ko lang aminin na nagkamali ako. Gusto kong ilabas, gusto ko nang lumabas noon pa, kaso wala akong lakas ng loob. Nilalamon ako ng hiya. Bakit ayaw mo siyang ipa-interview nun? Ba't tumatanggi ka nun first time? Ayoko po kasi kami. Parang, wala. Parang ayoko lang. Ayaw mo na. Talaga nun kasi, ayaw niya rin na pag-uusapan, syempre siya. Gusto Ayaw niya mo na na rin rin. kasi may privacy sana. Kaya ayun, magpa-interview. Mas kinausap ko siya na, alam mo siguro baka ito na rin yung para ako sasalunan lahat eh. Kumbaga, ako sasalunan lahat ng sakit, lahat ng bash, lahat ng pamimintas, lahat ng masasamang sa akin naman nila para maipaliwanag ko rin siguro kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Diba? Makita rin nila kung ano tayo ngayon, kung ano yung nararamdaman mo tungkol doon. And ang pinakamaganda kasi sa nangyari is yung parang naging malaya kami. Naging parang hindi na kami nagtatago, hindi na kami natatakot ngayon sa kung anong pwedeng sabihin ng tao. Kasi in-out mo na lahat Yes. na dapat malaman to po sa buhay mo. Yes. Pero immediately ba after that interview, parang nakaluwag-luwag ba pakiramdam mo? After nung interview natin nung una, ano naging epekto sa'yo nun pagkatapos nun? yung totoo, Yung totoo. nung lumabas yung interview, nabash ako talaga, di ba, ng husto. And ina-expect ko na yun. Di ba? Ang papangit lang ng nagawa ko sa buhay, pupurihin ba ako ng tao? Hindi naman talaga. Pero ang pinaka nakita ko, yung kung ano na yung itsura ko nung mga panahon na yun. Kung paano na ako, yung the way na magsalita, kung paano na ba ako kung paano na ako kalulong, yung itsura ko na sobrang lulong na, at yung kung paano binago ng bisyo ko, yung physical kong anyo. Nung time na yan, gumagamit ka pa doon? Yes, tumitikim-tikim pa ako. Kasi medyo iba pa yung itsura mo Tumitikim-tikim pa ako. Nahihiya lang akong, pwede ko bang sabihin na, yes, proud ako, tumitikim-tikim pa rin ako, hindi ko pa rin, kumbaga, nabalikan ko ulit, hindi ko pa pwedeng sabihin ganun. Tama. Pero, alam naman ng tao, nakita itsura mo. Obvious. Di ba? Obvious, no? Obvious.
Kaya, But we respect yung kung ano man ang pinagdadaanan mo. alam ko naman po nun, Diba? We just let you be. ramdam niyo po yun at alam niyo yun. Oh, Pero, alam namin. ang alam niyo, ang pinagpapasalamat ko po sa inyo nun ay hinayaan niyo lang ako sa, Yeah. hinayaan niyo ako. Oo. Hinayaan niyo rin ako na ilabas. Diba? Kung ano yung totoo. At hindi niyo ako hinusgahan. Yeah. Oo. At doon sa interview na yun, medyo may mga naisiwalat ka tungkol sa nanay mo. Na mga Oo. madilim na nakaraan ninyo ng mother mo. Pero, Anong naging epekto noon pagkatapos? pagkatapos na nagkaroon kami ng konting, nagtampo sa akin si mama. Yun, nakapag-chat sa akin ng mga, syempre, ng mga salita. Pero, well, mama ko iintindihin ko, tuunawain ko. Pero sa ngayon, ang kagandahan is, siguro nalaman niya kung ano yung pagkakamali niya. And natuto akong magpatawad. At alam niya na talagang sa puso ko, napatawad ko na. At sana, mapatawad niya rin ako. Alam ko na napatawad niya na rin ako kung ano man yung mga nasabi kong hindi maganda rin noon. Nagkausap kayo? Nagkausap kami sa video call po. Humingi siya ng Video tawad call. sa'yo? O hindi na? Wala nang ganun. Wala na? Wala. Basta diretso na kaming, kamusta? Kasi nagtampo siya sa akin, tapos ang ginawa ko, para hindi muna niya ako i-chat at hindi rin ako makapagsalita ng ikasasama din niya ng loob, blinak ko muna siya. For how long? One month ata. 1 month. 1 month lang po ata yun, tapos pagkatapos yun, nangamusta na siya. Nagbago na? Medyo nahimasmasan na siguro. Nangangamusta si mama, yun. Kamusta daw kayo? Sabi ni mama, sabi ng kapatid ko nga na nandoon. And yun, tapos nag-aal na siya, nagko-comment na nga siya ng sa mga post ko. Ayun, tapos nagkausap na kami. Kamusta ang relasyon niyo ngayon? Okay naman. Okay na? Okay. Kasi alam mo yun yung pinaka-importante, yung dapat mawala yung bigat na nararamdaman mo kasi hindi ka uusad. Oo. 'Di ba? Hindi ka magmo-move on para sa sarili ko rin. Kasi ngayon naiintindihan ko naman talaga siya sa kung ano yung ginawa niya noon dahil nga para sa iba ko ring kapatid. Kasi naiintindihan ko siya ngayon dahil syempre ako bilang bilang ina ngayon na tinataguyod yung mga anak, alam ko rin yung mga hirap. Yun nga lang kasi noon iba yung niya iba yung Way. mga Way niya. At saka siguro medyo talagang maramot sa kanya yung kapalaran para kumita sa ibang paraan. Ganun ang nangyari noon. Yung pagtapos po noon, tapos biglang dumire-diretso yung blessing. Oo. Sabi ko, tama din pala. Ano yung pinaka-first blessing na dumating sa buhay niyo after that interview? Yung unang-unang blessing? Pagkatapos noon, tumawag po sa akin. Nag-chat po sa akin si Tito Odge. Georgie Diaz. Georgie Diaz. Then, sabi niya, yun nga, na gusto daw akong tulungan ni Direk Coco. Ano naramdaman mo? Iyak. Diba? Iyak. Iyak na ako ng iyak kasi hindi ako makapaniwala. Ito na naman ako. Oh, sige lang. Kasi naalala ko lang talaga, bumalik lang sa akin yung alaala na after nung lahat na nangyari sa past namin, sa lahat-lahat ng nagawa ko, yung tao pa na yun, yung nandiyan at handang tumulong, 'di ba? Willing ibigay yung tulong para sa akin. Sino ba naman ako? Nakasira nga ako sa pamilya, 'di ba? Nakasira ako sa kanya noon, nakasira ako sa pamilya niya. So, hindi ko maintindihan bakit. Sabi ko noon, kaya ang sabi ko noon kay Tito Odge, ang sabi ko lang, Tito Odge, nahihiya po ako. Una talaga, nagdadalawang isip pa ako tanggapin. Wala pa akong lakasan loob na tanggapin. Pero sobrang saya ko na sobrang touch. Kasi yun nga, hindi ko nga kinakalang ganun ang ganun ang mangyayari. Pero ilang beses pa nag-chat sa akin si Tito Odge na, Kat, Mare, kasi magkumare kami kasi ninong siya ni Mare, sabi niya, Mare, wag mo na lang isipin yung sarili mo para sa mga bata ito. Ang isipin mo na lang para sa mga bata ito. Cute, sabi ko, tapos sabi ko, Tito Odge, sabi ko, Mare, okay lang ba? Sigurado ba talaga siya? Kasi malaki-laki talagang malaki-laking gastusan to. Sabi niya, oo, Mare,
willing ka daw tulungan niya. No? Papagamot niya yung mata ko, papaayos niya lahat kung ano yung nasira sa akin. Ano talaga, bago pa naman nangyari ang lahat ng yun, magkaibigan kami. Dahil kasama kami sa pelikula, hindi naging magkaibigan kami. Tapos kung ano man yung mga nangyari na hindi magagandang bagay, sabi ko nga, tapos na naman yun eh. Hindi ko na naman mababalikan yun eh. Pero yung totoo, sobrang sakit na tumatak sa buhay ko. Hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko, lalong-lalo na sa lola ko. Hindi kayo nagkaroon ng closure dalawa, no? Hindi kayo nakapag-usap kung paano mag-e-end lahat ng itong episode sa buhay niyo na ito. Ay, dati, kaya ko pang humarap. Ngayon, hindi na. Well, kung sakaling nanonood siya ngayon, anong gusto mo sabihin kay Coco? Mahal mo si Nicole. Pero yun nga, sorry kasi nagkamali ako. Dala ng kabataan, dala ng mga maling nagawa ko noon. Pati ikaw, nagulo yung buhay mo. Yun, humingi ako ng dispensa. Humingi ako ng sorry. Patawad mo ako balang araw. Pero after that, nung napanood ko kasi siya sa interview mo, na nakita ko kung gaano siya humingi ng kapatawaran at pinagsisihan niya yung lahat ng mga nangyari. Sa isang iglap, nawala agad. Kaya ang agad, kami ni Jules doon magkatabi, nanonood kami. Sabi ko, nanay, gusto ko siyang tulungan. Kasi nakita ko yung mata niya, na parang bang, di ba, after all, parang iniisip ko kung ako nasa sitwasyon niya, masisira ang indisposition ko sa buhay eh. Eh ngayon, kahit pa paano na, baka sakali tayo makapagbigay ulit ng second opportunity. Ngayon, kaya kahit pa paano, nakatulong ulit. Doon, bigla akong nabuhayan. Na parang, bigla akong sinabi sa sarili ko na, ito na yung araw. Ito yung araw. Mula ngayong araw, tatalikuran ko yung droga. And proud ako sa sarili ko. Kasi simula nung araw na yon, maski tikim, wala. May mga lumalapit pa rin siya. Opo, pero pinagbablock ko. Black na. Umiwas talaga ako kasi yun talagang kailangan. Oo. Talagang para sa kalagayan ko, sa sitwasyon ko, yun talaga yung una kong ginawa. Kasi hindi ako makakaiwas sa ganung sitwasyon kung hindi ako iiwas sa mga taong na nandun pa rin, na pwedeng mahikayat pa rin ako. Tingin mo milagro yung nangyari sa'yo? Para. Sinukuhaan ko yung sarili. Sabi ko nga, di ba, paulit-ulit ko na pong sinabi noon pa po na, sinukuhaan ko na yung sarili ko eh. Okay na ako eh. Di ba, lalaban ko na lang yung buhay ng mga anak ko eh. Di ba? Yun Pero lang. gagamit ka pa. Siyempre, nung time na yun. Nung mga diba? time na yun, Oo. wala eh. Parang, yun Yun ang outlet mo wala eh. na ako eh. Parang kasi, sinubukan ko naman magbago. Kaso ang lupit sa akin ng mundo. Oo. Di ba kasi pagkalaya ako, hindi naman agad ako gumamit o tumikim eh. Hindi. Tinry ko magbago, nagtrabaho ako ng maayos. Ang ang lupit sa akin ng mundo. Parang pinagkakaitan ako ng pagkakataon. Kasi parang yung nabubuli pa ako dahil sa mata ko, parang nandun yung rejection, tapos naloloko ako kumaga hindi ako nakakasahod. Nagtatrabaho ako, hindi ako pinapasahod, doon na ako na-stress na naman ako. Anong gagawin ko para makatulong ako kay Ate Nicole? Pero at the same time, paminsan-minsan gumagamit ka rin. Nandito na po ako kasi nung time na yun, eto na, ang mga malalapitan kong tao nung time na yun, yung mga nakasama ko rin doon sa loob. Na, Kaya hindi tumitigil. baka pwedeng pautang, gano'n. So, tigil, dito, ano ka muna, gano'n. Doon ako lalapit sa kanila, syempre, nandun sila. So dark yung yung nakaraan mo Una, yun, pakisama lang, hanggang ayun na naman. Hinanap na naman ang katawan ko. Patikim-tikim, pero hindi naman regular. Oo. Patikim-tikim, kaso nga lang yun. Siguro sa stress, tapos buntis pa ako, kaya biglang bumagsak talaga yung katawan. Late ko na rin nalaman na buntis ako, hindi ko alam. Tapos gagamit ka pa. Pero nung nagpa-check up nga kami, first check up ko na, kasi nag-spotting eh. So akala ko, wala. Nagpa-check up kami, ayun na. Yung another blessing na naman na dumating sa buhay. Na nabuhay yung baby. Nabuhay yung baby. Sino to? Sino baby to? Si Axel, yung baby na. ko ngayon. Yan. Si Axel na. Nakikita mo ba siya kapag gumagamit siya naman? Tatago ko sa kanila. Tinatago mo. Wala ako sa bahay. Pero nahalata mo rin sa mga kinikilos niya. Nung patanda po ako ng patanda, alam ko na. Alam mo na. Opo. Parang alam ko na kapag nakaganon siya, alam ko na. Saka nung time na yun, dahil sa hirap ng buhay, napilitan ka rin magtrabaho, di ba? Opo. Ano naging trabaho mo? Model po. Nagmo-model ka? Opo. Wala naman po akong pinag-aralan.
At ikaw ang tumutulong sa kanya. Kayong dalawa lang nagtutulungan sa pamilya. Opo. Anong naramdaman mo nung pinasok niya yung ganong klaseng Nasa loob po ako nun. kulong ka? Nung lumabas ka, ganun pa rin ba ang kanyang trabaho na? Opo, nung umpisa kasi wala pa akong trabaho. Ang hirap, lalo pag galing ka sa loob. Oo. Gano'ng katagal ka nakulong? 4 4 years ako nakulong. Nagpapasalamat lang ako nung during that time na nakulong ako, nasa loob ako, kahit paano, meron pa ako napagkukunan. Kaya meron pa akong naibibigay-bigay sa kanilang suporta. Tapos yung mga last 1 year na lang, yung mga pang-4 na taon, doon na, wala na eh. Side na ako. Tapos nag-18 siya ng sakto, tapos nagpaalam siya sa akin. Mami, kinukuha daw siya ng model. Sabi ko, nasa tamang edad ka na, ikaw mag-desisyon. Doon sa darkest time ng life mo, naglaro ba sa isip mo na parang gusto mo nang tapusin yung buhay mo? Daming beses. Ano yung pinaka-worst? Nakita pa ba? Mong no? Dami mong marks. Mas malala po yan dati. Mas malala. Naglighten na lang ganun siya. Opo. Tapos, pero kasi every time na gusto kong wakasan yung buhay ko nun, pumapasok sa akin yung mga anak ko, paano sila. At the same time, hindi ko naman kayang pigilin yung sarili ko. Nahihirapan ako kontrolin yung sarili ko. Ayoko sa ginagawa ko, pero parang inahanap-hanap ng katawang ko. Yun ang ko nun. Minsan nga sabi ko, nung time na nandun na ako na lulong na ako na parang wala nang option, parang ayoko na galit na ako sa sarili ko nun. Gusto ko nang matapos. Gusto ko nang tapusin. Kaso every time na gagawin ko, yung bagay na yun, bigla na pumapasok sa isip ko. Paano si Kuya Itchan? Paano sila? Okay lang noon kung yung pamilya ko meron ding kakayahan para alagaan sila. Hindi talaga kakayanin di ba? Ang hirap kontrolin yung sarili mo. Ang hirap kontrolin mahirap kontrolin yung sarili pag nandun pag nasa impluwensya ka ng ipinagbabawal na gamot. Sobrang hirap. Ayoko sa ginagawa ko pero hinahanap-hanap ng katawan ko. Pero kung kaya mong huminto ngayon, ibig sabihin, kaya talaga. Dapat kinaya ko. Diba? Kakayanin dapat talaga eh. noon. Pero dahil nga nasa sitwasyon ka na hindi ka masaya sa buhay mo, parang yun na nagiging outlet mo kahit ayaw mo. Tingin mo talagang pina-experience sa'yo yan ni Lord para maranasan mo yung talagang pinakamahirap na bahagi ng buhay to appreciate the beauty of life. Talagang pinaramdam sa'yo yan eh. Opo. Yun, alam ko, siguro yun yung destiny ko. Yun yung destiny ko na. Kasi kung hindi mangyayari yun, kung hindi niya ako ilalagay sa ganun kahirap na sitwasyon, hindi ko talaga malalaman, hindi ko makikita yung diba yung gana ng mundo. Yung kung ano ba talaga yung purpose ko para sa buhay. Yeah. Diba? Kung sino ba talaga ako, kung ano pa yung kaya ko. And now, inaani mo na yung mga rewards na yun. Diba? Nung nag-decide ka na talikuran ang lahat ng yan, yung mga masasamang bahagi ng life mo. Dahil ginamit nga niyang instrumento yung programa natin, Yes. si Coco, para makita mo yung kagandahan ng buhay. Ano pala yung pinagawa sa'yo ni Coco muna? Bali, pinagamot niya pinayos niya yung mata ko, pinagamot niya. At yung ngipin ko, pinagawa niya rin yung ngipin ko. And nung binigyan niya kami ng yung kabuhayan sa Ate Nicole, binigyan niya ng pagtayo ng trabaho at pangpuhunan. Yun naman yung habang wala pa naman akong trabaho at nagpapagaling pa, yun naman yung pinagkukunan namin. Kami lahat kasi nandito lang sa bahay, so yun yung pinagkukunan namin kaya hindi rin masyadong naisalba yung tindahan kasi mahirap naman talaga para sa tindahan kung doon mo kukunin lahat. Nung first time kayo nag-usap ni Ogie, walang pangako na bibigyan ka ng TV show. Wala, basta papagamot ka lang, yun lang. Gusto nila akong ipagamot. Yun lang. Kailan pumasok yung idea na kunin ka sa show ni Coco Martin? Nung
gusto niya kasi bali parang nung naoperahan ako, tapos sinabihan na ako na sinabihan na yung assistant niya, ayusin na dapat yung ayusin sa akin kasi gusto niya akong bigyan naman ng trabaho. Anong naramdaman mo nung sinabing bibigyan ka ng trabaho next? Wala na po akong wala nang mapaglagyan yung saya na nararamdaman ko noon. Syempre, 'di ba, nabigyan na po ako ng pag-asa. 'Di ba? Ito lang yung mata ko talaga kasi yung nagpaano sa akin ng todo eh. Sobrang ay nakakatuwa. Ang sarap-sarap sa pakiramdam, 'di ba, na kakatrabaho na ako, yung trabaho na na marangal. Na trabahong mahal mo talaga. Makakabalik na ulit ako sa talagang sa kung saan kung nasaan yung puso ko. And all throughout this negotiations na papagamot ka, bibigyan ka ng projects TV, never kayo nag-usap ni Coco Martin? Kahit sa phone? Nung mga una, hindi Wala po. talaga? Wala po. Kahit text, gano'n, wala? Wala po. Ang kausap mo lang ay? Yung kanyang assistant po. Assistant lang? Personal assistant niya po. Yun. Even Julia? Wala po. Wala kayong communication? Wala po talaga. Wala po. So describe to us yung pakiramdam nung unang beses mo siya nakaharap muli. Ano ang feeling mo nun? Nakita mo si Coco Martin sa harap? Kasi di ba nung po kami, press con, story conference ng Sigabo. Actually, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung mauuna ba yung thank you, o sabihin ko ba yung sorry, o mag-hi ba ako, bebeso ba ako, hindi ko talaga alam. Kabado ka? Hindi ko alam kasi sobra pa rin talaga akong hiyang-hiya. Dahil yun nga yung unang beses eh. Diba? Pero nung pagdating ko dun sa lugar, sa event, sa lugar kung saan namin ginawa yung story conference, pagpasok ko, sobrang tense ako. Tapos, nung pumasok na ako sa loob, na sila Ma'am Julia tsaka si Derek Coco, nandun sa isang table na mahaba, meron silang mga ka-meeting, may mga kausap silang mga importanteng tao din. Nakita ako ni Ma'am Julia. Pagkakita sa akin ni Ma'am Julia, bigla siyang tumayo, pinuntahan niya ako. Walang sabi, niyakap niya ako. Niyakap niya ako. Hello. Tapos sabi ko, Ma'am, sorry, Ma'am, thank you. Thank you. Hindi yun, ate, ano ka ba? Kasi atikat ang tawag niya sa akin. Hello, ate, hindi yun, ano ka ba? Thank you, kasi tinanggap mo to. Tinanggap mo ang Sigabo. Yun. Pagkatapos noon, nabawasan na ihiya ko. Pero hindi pa kami nagkakausap ni Derek Coco kasi may mga ka-meeting pa po. Nung after na noon, ito yung moment na lumapit na ako kay Derek Coco. Kasama ko na yung manager ko, tara, puntahan natin si Derek Coco. Sige. Hindi ko alam mo, namamasa yung kilikili mo, namamasa yung mga singit-singit mo, sobrang tensyon na hindi mo alam. Kaya ba mangiyak-iyak ka lang, hindi mo pa nakakausap, naiiyak ka lang. Sobra. Yung lalapit pa lang ako, yung pinipigilan ko na yung luha ko na bumagsak. Pag yun, nung nagharap na kami, uy, Kat! Ganun sabi ng Derek, yun lang. Ganun kasimple, di ba? Tapos, yun, niyakap niya ako. Sabi ko, Derek, sorry. Tapos iyak lang ko ng sorry talaga. Tapos sabi ko, sobrang thank you. Kala ko wala ng pag-asa. Ano sinasabi habang nagsasorry ka? Ano ka ba yun? Wala na yun. Ano ka ba? Wala na yun. Ganun sabi ni Derek, wala na yun. Ano ka ba? Okay na yun. Tapos sabi ko lang, thank you. Kala ko talaga wala ng pag-asa. Wala na akong pag-asa. Tapos, Sandali lang, ganun lang. Nagyakapan lang kayo, tapos yun na. Tapos, sandali lang po. Kasi may mga gagawin pa rin kasi. May mga gagawin pa rin kami ng time na yun. So, anong pakiramdam mo after nun? Ang ginhawa. Parang Saya. yung ang bigat ng pakiramdam mo, tapos nagbuntunghin ka, yung... Oo. Tapos parang dumikay. Ganun, oo. Ay, grabe. Thank you, Lord. Sabi ko, thank you, Lord God. Thank you. Wala talaga ako ibang bukang bibig noon hanggang thank you. Hindi rin hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ito sa buhay ko.
Well, it's happening. Di ba? Pero, talaga namang ano kasi, kumbaga, kung titignan ko yung pinagdaanan ko at mga maling nagawa ko, bakit ako bibigyan ng pagkakataon? Di ba? Bakit ako bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon? Hindi man ako karapat-dapat. Pero Yun ang akala mo. Pero naisip ko siguro, Oo. hindi, kung siguro sa sarili ko, para sa sarili ko, hindi ako karapat-dapat, pero yung mga anak ko, Oo. karapat-dapat nilang maranasan yung deserve nilang buhay. Oo. At ako lang ang makakagawa nun para sa kanila. At maging magandang ehemplo ka rin sa kanila. At ako iyak ng iyak. Iyak ko kapag Ganun talaga. sabi ko sa sarili ko, Maganda yan. It's, nailalabas mo talaga yung yung matagal mo ng mga naitatago. Kaya every time na sa mga content ko talaga yung mga vlog ko na just magbabash ako, bakit wala namang kwenta, addict yan, ganun, ganyan. Okay lang. At ngayon nagagawa ko, okay lang sabihin nyo na kung gusto nyo sabihin. Basta ang alam ko ngayon, ang importante sa akin ngayon is nagagawa ko yung obligasyon ko bilang ina para sa mga anak ko. 'Di ba? Yung nararanasan ng mga anak ko, yung kahit papaano, hindi man super gandang buhay, at least yung matiwasay na buhay, di ba? Yung kahit papaano may gusto sila na ibibigay ko, di ba? Na malayong-malayo sa pinagdaanan nila noon. Yes Diba? po. Na hindi na sila naghihirap. Yun, nagpapasalamat po talaga ako sa mga tao na talagang todo suporta at naniniwala sa pagbabago, na kaya kong magbagong buhay. At ito po ipapahalagahan ko para sa sarili ko, para sa mga anak ko, para sa inyo at sa mga taong tumulong sa akin. Hindi ko sasayangin itong pagpapahalaga na ibinigay nila sa akin. Kasi invested din ang mga viewers natin dyan, di ba? Dahil naging bahagi sila ng buhay mo. Sobra. Alam mo yung nakakatuwa lang din yung mga comment nila. Yung mga nakaraan kasi, yung pambabash, puro pambabash yung natatanggap ko. And itong mga recently nga na sobrang proud nga sila sa akin na sabi, mayroon pa nga komento na, Miss Kat, sorry, alam mo, humingi ako ng sorry kasi mali yung pananaw ko sa'yo, pagkakakilala ko sa'yo noon. Pero ngayon nakikita ko, grabe, nakaka-proud ka. Diba? Sorry kung nakapag-isip man ako sa'yo noon ng hindi maganda. Pero ngayon, mahal na kita, gumaganon sila sa akin. And sobra ako nagpapasalamat sa inyo. And yung mga followers ko na from the start nandyan at hindi talaga ako iniiwan, talaga sa kung ano nangyayari sa buhay namin. Maraming salamat po sa inyo kasi sila yung nakakapagbigay ngayon sa akin ng lakas ng loob. 'Di ba yung mga nila, yung mga magagandang komento nila, 'di ba nakakataas talaga din ng ng moral. Nakakataas ng ng kumpiyansa sa sarili na wow, may mga taong natutuwa sa akin, may mga taong nai-inspired sa nangyayari sa buhay ko, sa mga 'di ba sa kung ano ako ngayon. And nakakatuwa lang dahil nga sa ganung paraan nakakatulong ako. 'Di ba? Para malaman nila kung ano yung kaibahan, kung ano yung diferensya na ay yung kaibahan na nandun ka sa madilim pag nagbagong buhay ka. Yung pagbabagong buhay. Yung Ginamit kang instrumento ni Lord para ipakita sa tao na may chance pa. Hindi pa huli ang lahat. Huwag mong tapusin ang buhay mo dahil may chance pa. Kasi nga ako sinukuhan ko na yung sarili ko noon eh. Pero nakita nyo naman nandito ako ngayon. Galing. Sa pag-acting naman, kamusta naman? Nung bumalik ka na sa Singapore? Ay. Ano padali ba na umarte? Actually, para po akong nanganganay. Alam niyo nanganganay? Yung parang nanganganak ka ng panganay na naninibago. Naninibago ka pa, ha? Naninibago ako noon. Tapos, conscious ako sa sarili ko kasi nga yung mga unang ang hirap pag wala kang Kasi parang saka sanay ka na parang tinatakbo mo yung mata mo, yung ipin mo. At saka yung hiya. Confident. Ang tagal ko kasi tagal kong nasa nakatago. So yun yung nangyari, pero sa acting nung unang namin, ng taping day namin. So umpisa talaga naninibago ako. Tapos may mga pagkakamali, sabi ko na lang, sorry po talaga. Tapos sabi, okay lang yun, tama naman yung ginawa mo eh. Para bang feeling ko, hindi, mali yung ginawa ko. Sa kanila tama? Oo, pero sa kanila tama. Kaya yung sinasabi nila, hindi, tama yung ginawa mo, okay yung ginawa mo. Tapos ayun, sa pamamagitan din ng ng mga co-actors ko at saka ng aming director, talaga namang unti-unti nagbabalik na yung tiwala ko rin sa sarili ko sa aspeto ng pag-arte. Happy ka dun sa role mo na kontrabida?
Yes po. Happy ako, thankful. Oo. 'Di ba kasi maganda yung exposure, 'di ba? Oo. Maganda yung role na binigay po sa akin. Nagpapasalamat ako talaga doon. At kaya ang ginagawa ko yung best ko kahit na malayo naman ako dun sa Si Pia, no? kasi ako yung tao sa normal na buhay, sa totoong buhay. Kalug ako. 'Di ba? Palabiro ako. Komedyante ka nga sa Facebook Kung sakali mang makapagtaray ako, hindi naman katulad ng ganun, 'di ba? Na parang nakakainis si Pia, 'di ba? Pati ako naiinis kay Pia. Kaso kailangan yun yung hinihingi, 'di ba? Hinihingi sa karakter. Malayo-malayo sa akin pero sabi nga nila, hindi ko rin alam, bigla nang lumalabas sa akin. Basta sabi, action. Ayun na, biglang ako nagiging si Pia na ako. Tapos pag okay, cut. Good take. Bigla akong lumalabas. Komedyante ka na Ako naman ulit. si Catherine na ulit. Sino ba si Pia? Ano ba background niya? Si Pia Katakutan Oo. ay isang NCIA Okay. officers Oo. na hindi ko maintindihan bakit gigil na gigil siya. Hindi pa kasi. Wala pa, hindi pa nire-reveal. Oo. Kaya gigil na gigil siya kay Sam. Samantha si Ma'am Julia. pinagkinitan niya si Julia. Montes, Okay. oo. Tapos? Then siya yung kontrapelo talaga, kontrabida sa buhay, sa NCIA, Oo. sa office. Siya yung kontrabida sa buhay ni Julia. Ma'am Julia Oo. Montes. Oo. And hindi pa Hindi pa in-establish yun. dapat malaman nila kung bakit ba ganun yung So yun yung aabangan. Bakit ganun? Bakit ganun ka yung trato ni Pia kay Sam? Bakit ganun? Yun, basta panoorin nyo. Diba? Dapat abangan nyo dapat. Mysterious yung character mo ron Bigla ka nagkakwento, tapos ako mapapaisip, teka Kaya lang. nga Para magiging spoiler ako. Sige, hayaan na lang natin yung mga viewers natin na abangan yan. Ikaw, Nicole, di ka na muna nag-aarte ngayon. Wala mo na. Dito ka muna sa Pero kung sakali, na biglang, one of these days, mag-decide si Direk Coco, ilabas ka ulit sa TV, okay. Kaya ka. Siguro naman po. Siguro naman. Sayang din. Ito, gusto mag-artista rito Ito po talaga. Di ba? Gustong gusto. Gusto mong mag-artista talaga? Ha? Gusto mo kontrabida o bida? You want to be a bida? Ha? Kontrabida. Kontrabida? Why kontrabida? Just like mommy ka, ha? Bakit kontrabida? Bakit kontrabida? Alam ko ba, no? Ha? Alam niya kung paano mag- Paano nga, sige nga? Paano mag-kontrabida? Sample. Paano sample? Magtataray Acting. ka? Acting na Paano kontrabida. Galit ka. Yung bad ka sa- Yan. Dito, harap ka rito, ha? Dito. Harap. Dito, harap ka doon. Paano ka magtaray? Paano ka- Yung yan, galit yan, ka. Yan. Yan. Uy, nakakatakot. Salita. Paano? Sino ba yung pangit na yan? Sino ba yung pangit na yun? Grabe. Nakakaasargayo, no? Sino ba Ano yung famous line mo? Mag-acting ka nga yung famous line mo doon. Famous line ko. Yung TikTok. Sige. Papakita mo sa kanya. Tignan mo si Mami. Ayan, papakita sa iyo yung mami. Para nag-shooting na tayo, ha? Tignan mo si Mami, ha? Lights, camera, action! So ready ka na in 10 minutes? Tick, tock, tick, tock. Sige nga, ikaw ikaw nga. naman. Kaya mga yun. Okay. Ready ka na in 10 Athena. minutes, ha? Okay. Take one. Ano, ready ka na sa 10 minutes? Dandan. Dandan lang. Yung itsura. Dandan Galit. lang. Ganun, no? Yung mataray. Ulit. Yung mataray, ha? Mataray. Dahan-dahan lang. Ready ka Mas na mataray. in 10 minutes? Okay. Ano, ready ka na sa 10 minutes? Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Pwede. Pwede pa. Hindi sa camera. Konting training pa. Ay, nako. Ayun, o. Game. Okay, andali. Tapos Kunyari galit ka. shooting to, ha? Okay. Yung galit ka, hindi to tatawa si Athena, Mami. kontrabida. Take two. Ano, ready ka na sa 10 minutes? Tik-tok, Ba't sumasayaw ka? Ba't gumagano ka? Bakit dancer eh? TikTok kasi. Wow. Anyway, so much blessings coming your way. Ilan ang followers mo ngayon? 290K followers! Thank you. And counting! Counting. Road to 500. Manifesting.
Yes, darating yan. Ako, napakadali lang. Thank you. Kasi ang content mo naman, opposite na opposite sa Sigabo na kontrabida ka. Dito, komedyante ka. Type mo ba na gumawa ng comedy? Gusto kong gumawa ng comedy. talaga? Gusto ko. Kasi parang hindi ako mahihirapan kasi yun yung ako. Oh, 'Di ba? Yung okay. yun yung parang natural na ako. So parang hindi ko kailangang mag-isip kung ano yung gagawin ko dito. Nakagawa ka na ba ng comedy in the past? Wala pa? Parang wala pa. Puro drama. Kasi parang Indian dating mo eh. Hindi serious eh, di ba? Hindi actress eh. Puro more on drama. So, dream mo comedy talaga. Comedy at saka yung mga horror movies na. Horror? Yes, yung mga Pwede. o kaya yung mga patayin sa sindak si Barbara. bagay sa iyo yun. Patayin sa sindak. Kasi medyo decide ka eh, pwede. Yung mga Nora Honor and Vilma Santos na Mga serious. yung mga ganong style nila. Oo. Maricel Soriano. Oo. Serious ha? Oo. Pang-award ng mga acting. No? Pero maganda nga yung horror. Parang may naiisip ako sa yung konsepto. Dahil mistisa ka eh. Parang may kang lumang tao. Nakatira sa isang bahay. Akala nila, di ba, buhay ka. Pero actually, pwede yun, di ba? Pang-film fest, guys. Pang-film fest. So, open ka kung sakali may mga offers for movies? Yes po. Kasi TV exclusive ka sa Singapore. Busy ka doon. Hindi, pang movies, okay po. Movies, Opo. anytime. Pero, Pero syempre nga, yung nakadepende pa rin yun sa schedule ko sa Singapore. Okay. Anong mensaheng gusto mong parating sa lahat ng mga naniwala sa iyo, sa lahat ng mga nagduda sa iyo at nang bash sa iyo? Anong gusto mong sabihin sa ating mga kababayan? Ayun. Dito tayo. Guys, ayan. Maraming salamat po. Doon muna tayo sa lahat ng sumuporta sa akin naniwala. Hindi ko po kayo ipapahiya. Ipagpapatuloy ko to. At ipapakita ko at papatunayan ko sa mga basher ko na mali kayo. Pero lablab pa rin tayo. Okay? Madami naman na nagbago eh. Bumaliktad po. na eh. Nauunawaan ko naman. May sarili-sarili talaga tayong pag-iisip. Yun nga lang, minsan, may mga sobra na. Medyo alalay lang. Okay lang naman. Okay lang naman sa akin, Bash. Huwag naman sobra. Hindi ba? Pero mas marami talaga akong mas maraming, kumbaga, mas marami nagmamahal sa akin, sumusuporta. Mas maraming naniniwala kaysa sa hindi naniniwala. At ang importante doon kung ano yung buhay namin ngayon. Kung ano yung, ang importante noon kung paano ako bilang ina nga ngayon. Yung pinaka-importante. Bilang tao. And of course, for Direk Coco and Julia. Yeah, syempre Direk Coco and Ma'am Julia, alam niyo naman po, walang katapusan, di ba? Walang katapusan pasasalamat. Itong pagpapahalaga na binigay niyo sa akin, ay pinagkaloob niyo sa akin, at yung second chance na binigay niyo sa akin, nangangako po ako, hindi ko po sasayangin. Kasi, kumbaga, sinukuha mo na yung sarili mo, tapos may taong nagpahalaga sa'yo. Di ba? Nagbalik yung lahat. Diba? Biglang nagkaroon ng kulay ulit yung mundo. Diba? Hayaan mo ba na, syempre yun, ako nga parang yun yung pinaka the best na nangyari sa buhay ko. So guys, ayan nga, manood po kayo, please watch, and wag tayong bibitiw sa Sigabo. Ayan, gabi-gabi po yan. Tuwing Monday hanggang Friday, ayan, 8 p.m. po. Mapapanood yan sa TV5. At sa marami pa pong TV station, kapamilya channel? Channel, A to Z. yes po. A to Z. At Online, YouTube. Online, YouTube. Yun. Di ba? Sa lahat ng mga platforms, no? Opo. At invite mo rin yung mga viewers natin na i-follow yung Facebook mo. Yes. Dahil lumalaki na. Road to 500,000 na tayo rito. Guys, 290K na kami. Sana mag-follow pa kayo sa amin. Kasi nakakabayad na ako ng renta ng bahay. Bigla, parang possess. Guys, gagawin ko po ang lahat, ang the best na magagawa ko. Para lang mapasaya kayo. Kaya sana, guys, patuloy nyo kaming suportahan. Guys, follow lang ng follow. Ano pangalan sa Facebook?
Sa Facebook, Catherine Luna. Yan. Ayan po, Catherine Luna, yung mukha ko po yung nakaano doon. Meron po ako doon 290k followers. Yan. Ayan po. At sa mga subscriber ko na maraming salamat po sa inyo. Hindi ko alam kung bakit sila nag-subscribe. Oh, hindi masaya yung ano mo. Masaya, guys. Subukan nyo, panoorin nyo. Appreciate ko po yung Tatawa ka ginawa dun. nila. Tapos hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila para sa amin, para sa akin. At doon sa mga brands na gusto kang buhin. Yes. Alam na this. Yes Sige. po. Dun sa mga brands, O, di ba, kung yan, gusto kang bigyan ng produkto, kapalit Opo. ng, alam mo na. nandito lang po ako. Paano kayo may message? Wala pong ibang nagbabasa ng messenger ko. Ako lang po. Pwede niyo po akong message sa aking messenger. Ayun. Meron ba yun? Yung fan page ba itong ano mo? Itong Hindi po, Facebook? personal page ko po personal yung yun. So, pwede silang PM. Yes, meron po akong, page pala. Hindi, may page din ako. Meron din akong page. Pero yung na... Yung mga message, paano? Saan? Sa account ko po talaga, sa personal account ko, Catherine Luna. Jolaina Aesthetic Clinic. Ayan, maraming salamat po. Ayan, guys. Sa ano yan? Sa Santa Rosa, Laguna. Ayan, guys. Napakagaling nila. Ma'am July, thank you so much sa tiwala ninyo sa akin. And Royce B Skin Essential. Ayan. Ma'am Rose Belsa, hello po, guys. Hello po. Hello po. Hello po, guys. Okay lang. Epekto ng mga nagbablog-vlog eh. Hello, guys. Diba? Yun nga, guys. Royce B Skin Essential by Burns. Ayan, maraming salamat po. Yan. Thank you, Catherine. Thank you ba. You are a blessing. Isa kang living miracle. Napakagandang ehemplo sa ating mga kababayan na nawawalan ng pag-asa. Panoorin yung kwento ng buhay ni Catherine at makapagbago rin ang takbo ng inyong buhay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nicole, thank you Athena, thank you. Record revenues from regulated gaming has boosted PAGCOR's social responsibility efforts, bridging gaps in the government's education, healthcare, disaster response, and national security programs. A solid proof that when gaming is properly regulated, it becomes a powerful engine for nation building. Sorry guys Oo, naantala kami ng ulan. Ayan. Okay. Manifest tayo. Hawakan mo yan. Okay. Pag manifest mo, anong gusto mong ilagay sa wallet pag ima-manifest mo ngayon? Manifest. Anong ilalagay sa wallet ko? Magkano ang gusto mong magkaroon yung wallet na yan? Magkano yung magiging secure na yung future ng mga anak ko? Basta yung... Sabihin mo na amount para mangyari. 10 million. Hindi. Parang nakakahiya. Manifest lang naman. Po, yung Manifest? yung presyo o halaga na kung saan kahit mawala ako sa mundo, magiging stable na yung buhay ng mga anak ko. Yun, di ba? Lucky wallet, alam mo na kung anong gagawin mo. Yun ang minamaniffest ni Catherine, yung enough amount or more than enough amount para maging secure at stable ang buhay ng kanyang mga anak. Ganda! Grateful for this continued partnership with Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. And we are excited to join Coco Life in their mission of improving the lives of Filipinos through their comprehensive, accessible, affordable, and flexible suite of products. For great with the launch of its new product line under the Alagang Coco Life campaign, Filipinos can enjoy reliable health and life protection designed to support them through every life stage. Explore Coco Life Agapay, Coco Life Kalinga, and Coco Life Aruga, and experience the Alagang Coco Life. Buongiorno, here na Venezia, Italia. We'd like to give a shout out to our friends there at Raja Travel Corporation. Yes, sila po ang nag-arrange. Correct. So for all your travel needs, remember Raja Travel Corporation. Shout out to Ma'am Eileen, to Fritzy, Patrick, John, and Nelson. So lahat sa inyo dyan sa Raja Travel. Thank you so much. Thank you. Grazie mille.
Ayan, para sa hassle-free travel, Papu. Yeah, Raja Travel Corporation sa Instagram, kontakin nyo lang, or sa Facebook. Yes, make your travel dreams come true because Raja Travel Corporation is always with you on your journey. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.